Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Mga kabisnes, pakisuportahan po natin si Alminda Mix Vlog. Ayan, makikisuyo po. Suportahan natin Alminda Mix Vlog. Ako ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag-reaction video sa ating mga uploads. Ayun, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay suportahan natin. Maraming salamat mga ka-business. God bless sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog, nagsasabi at bumabati sa atin lahat ng magandang hapon dito sa Bahrain, magandang hapon o magandang gabi natin sa Pilipinas. So, panibagong reaction video natin nga dito kay Tony, ang Taong Grasa. So, inuwi na nga ito nila ka-business dito sa kanilang bahay at ito ay inumpisahan na maglinis. So, bago po ang lahat, kung sakaling bago pa lang kayo sa aking channel, baka pwede po pakipindot ng subscribe button dyan at isali na rin po ninyo ang notification bell dyan para updated tayo sa lahat ng aking mga reaction video dito sa Ka-Business Official Papa Dins TV. At huwag po natin kalimutan isubscribe ang Ka-Business Official Papa Dins TV at ang kanilang pangalawang channel, ang Ka-Business Family at ang Young Russell po mga ka-business. So yun na nga, nilinisan na nila at nakakagulat na ito pala si Tony ay mayroon siyang mga pera sa kanyang bulsa. May nakita naman natin kung gaano ang pera nandun sa bulsa niya na itinatago-tago niya at hindi natin lubos maisip. Bakit siya naglalakad samantalang may pera naman pala siya na pwede niyang ipamasahe? Siguro din ay hindi niya alam kung saan ang patungo o kung saan ang sasakyan saan ang gusto niyang puntahan. So, inuwi na nga ito siya. Pag-uwi ay hinugasan, nilinisan. Mismo si Mr. Ka-Business ang naglinis ng kanyang kamay at paa at kinukuhan ito dahil ang haba na nga. So, yun na nga mga ka-business. Nandito na ito ay binibiro-biro pa ng mga kagwang ay yung bang paglinis sa kanya ay pinagbibiro-biroan pa, binibiro pa siya. At una nilang ginawa yung bago nilinisan ni Mr. Ka-Business ang kanyang paa ay yung paglinis ng kanyang pera at pagtanggal sa mga bulsa niya kung anong mayroon sa loob ng bulsa niya at saka yung paglinis ng pera niya kasi naalikabukan na yun at tinamag kasi hindi nga niya natatanggal dun sa bulsa niya. So hindi natin alam kung ilang buwan, o isang taon na ba o ilang buwan na yung pera na sa bulsa niya at hindi natin alam kung ano yung pera na siya ba dala niya ba yung galing sa kanila talaga kasi nasabi naman niya doon sa first part na yun na sinabi niya yung speaker daw ay binili niya. So ibig sabihin may dala itong pera galing pa sa kanila at saka yung mga barya siguro yun yung pinamigay-migay sa kanya. So napaka-misteryosong tao itong si Tony, hindi natin alam at may pera pala siya. Bakit yung naisipan niya yung maglakad? Siguro at hindi niya talaga alam kung saan siya pupunta. Kumbaga ba, itinadhana talaga ito na para matagpuan ni ka-business na para matulungan at masusuri kung ano talagang mayroon siya, mayroong misteryosong mayroon siya. Kasi alam naman natin para kasi siyang yung bang na konting nawawala sa sa kanyang pag-iisip na hindi naman siya totally yung talagang sabihin natin nawala talaga yung siyang sa makakapag-usap na magre-respond naman siya kung siya ay tinatanong, kung siya ay kinakausap ni Mr. Ka-Business o ng mga kagwang. So mayroon lang talaga ito sigurong pagkakataon na kailangan lang talaga ito siya nadalhin lang talaga sa mga expert na yun ay titignan siya kung ano talaga. So yun din ang balak ni Mr. Ka-Business na pagkatapos nito siyang liguin, linisan ay i-makeover siya after this. So after that mapunta na sila sa doktor ay para ipapatingin siya kung ano talaga ang kalagayan nitong si
itong si Tony. So yun na nga, ito kinukuhan, nilinisan yung paa, kinukuhan siya ni Mr. Kabisnes sa binibiro siya na para daw siyang bata na kinukuhan. Ito ba daw yung first time na kinukuhan siya dito. So dito natin makikita na ay napakabait ng mga family Kabisnes, ay hindi sila nag-alanganin na talagang alagaan at linisan itong si Tony na alam naman natin itong na hindi nila kamag-anak. So yun na lang nga talaga makikita natin kung paano tumulong ito si Mr. Kabisnes sa mga tao na nangangailangan na tulad nito, at magpasalamat na lang tayo at sila pinagtagpo ng tadhana itong si Mr. Kabisnes, na tagpuan niya itong si Tony na para tulungan, na alam naman natin na malayo ito sa kanyang pamilya, hindi pa rin nila kilala kung sino yung pamilya nito, na nananawagan always si Mr. Kabisnes kung sino yung makakakilala kay Tony. So by this time, ang sabi ni Mr. Kabisnes ay may kumontak na ata sa kanila, pero true kay Papa Dins na nagpapakilala na kamag-anak ni Tony. At ang at maganda na lang siguro sa pag-share ng ating mga viewers ay nakita din na nakaabot din ng Bicol ang ni Tony, ang kalagayan ni Tony, na nandito naman siya dito kay Kabisnes at safe naman siya dito, na huwag daw mag-alala at nasa mabuting kamay siya. Naku, napakaswerte naman talaga ng tao mapunta kay Mr. Kabisnes, di ba mga Kabisnes? Alam naman natin kung gaano kabait itong Kabisnes official at yung family Kabisnes, kung paano sila tumanggap ng tao. So sana lahat na lang ng mga tulad ni Tony ay si Mr. Kabisnes ang makakatagpo at matulungan niya, na para at least ay bago man lang umuwi, o bago man lang na itong si Tony, bago man lang siyang umuwi sa pamilya niya, at maayos na rin ang yung kalagayan niya, at hindi na siya ganito na parang laging nakatulala, na alam naman natin kung ano yung siguro medyo may pinagdadaanan nito na hindi natin alam, pero sumasagot naman siya, maayos naman siya. Para ding si ipaghambing natin na para ding si Kayla, kasi si Kayla sumasagot talaga siya pag tinatanong siya, at alam niya kung ano yung sinasabi sa kanya. Ito si Tony, alam naman natin na naintindihan niya, pero dahil siguro hindi siya gano'n nakakapagsalita ng Tagalog, Bicol talagang salita niya, kaya minsan ay sumasagot talaga siya kung talagang yung alam niyang kung ano yung isasagot niya. Katulad na lang ng yung para bang doon dito sa pag nila interest sa mga pera niya, parang nagdududa siya na akala niya ay kukunin niya yung pera sa akin. Mabuti na lang at kinausap siya ni Mr. Kabisnes, hindi lilinisan lang yun, ibabalik yun sa iyo, na iyo naman yun, di ba mga Kabisnes? So sa inyong mga palagay mga kabisnes na nanonood at kapaping nanonood ay ano kaya itong pagka-misteryosong taong si Tony, kasi kaya ko nasabi medyo misteryoso siya. Mayroon siyang pera. Bakit siya naglakad? Alam naman niya pwede siyang sumakay, hindi ba? Pwede naman niyang pamasahe yung pera niya. Pero instead na ipamasahe niya yung pera niya, inipon niya, naglakad siya. So yun ang na naisip natin na parang napaka misteryoso niya na gano'n na lang. At saka puro coins yung pera niya, di ba? Siguro ay sa mayroon siyang nadadaanan na baryo ay humihinto siya, siguro may nagbibigay din sa kanyang pera, kasi dahil din nakita naman natin yung yung ayos niya, nakalagayan niya, kumbaga yung parang ang dungis na talaga niya. So parang ilang buwan na hindi siya nakaligo, pero hindi naman siya totally talaga na yung parang kailangan talang kudkurin para hindi naman, kasi although nakita naman nila Mr. Kabisnes na makinis siya, parang yung lang bang siguro dahil sa katagalan na hindi nakaligo, yung nilibag, yung nag-stack na yung libag, pero natanggal din naman siguro kung yung niligo na siya ni Kabisnes. So dito mga kabisnes ay makikita natin, ayun na nga pagkala kasi hirap. Yun na nga, kinudkod na ni Mr. Kabisnes itong paa niya. Nakikiliti pa pala na din siya dito sa pagkudkod ni Mr. Kabisnes ng kanyang paa. So panoorin po natin mga kabisnes. Saan ka ba?
Halika na ito, siya malikot. Ito, nalinis to. Pero mo. So yun, ayaw nga niya maligo dito sa labas. Ay supposedly papaluguan siya dito sa labas nila. Ka-business, no? Ayaw niya, gusto niya maligo sa CR. So ibig sabihin talaga, alam niya. Kasi maliligo daw siya sa CR. So ngayon, dadalhin na siya ni Mr. Ka-business paliliguin siya sa CR at papagbibihisin siya ng mga damit na binili sa kanya ni Mrs. Ka-business. So panoorin po natin mga ka-business kung ano yung itsura nitong si Tony nang nakaligo na. Saan tayo dyan sa kapila? Okay. Ma! Dito si Tony, oh. Ha? Si Tony. Ano pa rin dito sa Toy, kamu pala Toy. Kaya ang nakulong sa kwarto niya. Kaya, dito tayo. Gusto mo ba yung bahay natin? Ha? Kasi na tayo tayo, kaya ito na ito tayo. Yun o, pogi na lang. Ilinis niya na o. Ayun nga, tapos na siya naligo. Makita naman ninyo na yung maaliwalas yung niya na bata pa talaga, na bata pa itong si Tony ay tingnan naman ninyo ay malinis na nga siya, nakaligo na siya, binihisan siya ng maayos. So titingnan po natin mga ka-business. Si Tony. Ano apelyido mo, Tony? Ha? Ang apelyido? Apelyido ba? Ang pangalan. Siya na mga ka-business, nakaligo na si Tony at saka napisa na rin ng bagong ayan. Gwapo na, di ba? Mika, kasabi mo nga ito na kasi ito eh. Bicol. Oo, Bicolano daw siya. Bicolano ka kuya? Sa'yo na sa Bicol. Ha? Taga Bicol ako, taga Naga. Sa'yo na sa Bicol. Ha? Naga ka? Naga? Sa'yo sa Naga? Ha? Paano ka nakaabot dito sa Manila? Ngayon mo lang. Lakaw ka lang? Saan mo? Ha? Naglakaw ka lang. Buon Naga hanggang dito sa Manila. Lakaw lang. Ha? Naglakaw ka? Saan naglakaw ka dito sa Manila? Yun nga yung tinatanong si Nika sa kanya. Taga saan ka? Taga Naga daw siya. Sabi ni Nika, taga Naga din ako. Bakit ka ba naglakad pa galing Bicol papunta dito sa Pilipinas tuloy, sorry. Punta dito sa Maynila. Yung tanong sa kanya ni Nika, sorry po, nasa isip ko yung Pilipinas. Palakarin ba naman? Ako maglakad papuntang Pilipinas. Nako, nawala na ako sa isip. Sorry po mga ka-business, mga kapapi dyan. Naisip ko tuloy ako maglakad papunta ng Pilipinas. Yun, so bakit sabi ni Nika, yun na po, babalikan na natin, sorry po. Sabi ni Nika ay, bakit naglakad ka galing Bicol papunta ng Maynila? So, ang tipid ng sagot nitong si Tony. So, titingnan natin kung sasagutin niya si Nika. Hain ang mama papa mo nasa Naga. May mama papa mo. Si Nika, asawa niya. Asawa na sila dito eh. Kung tanong ni Nika, sagutin mo lang para makakuha tayo ng informasyon. Sa'yo ka sa Naga pala. Taga-Kalabang ka kaya ako. Aram mo ang Kalabang ka? Aram mo? Bicol lang punta.
Istorya, baya kita. Gabi ko sa pumayo na may kinakauling na gabi ko. Naintindihan mo? Sa'yo ka sana ka pala. Taga-Bicol ka. Taga-Bicol. Pasensya na po mga kabisnes, ang ingay po ng anak ng amo kong bunso, yung si Marley, yung aso nila ang ingay kasi mayroon nga ay dumating na tao. Ganyan po talaga siya ang ingay. Sorry po na background tuloy yung ingay. Pasensya na po mga kabisnes, mga kapapi. Ha? Saan yan? Saan yan? Oh, sa Uwas? Albay? Ay, arayo ka pala. Arayo mo na sa mo. Saan ba yung Ed. Uwas? May lugar talagang gano'n? Ayun, at least lumabas na rin ang ano. Uwas pala mga ka-business, o diba? Kay si Nika, taga-Bicol man. Pero ano po, malayo po yun sa akin. Pero may isa lang naman salita. Diba? Wala salita nila eh. Ano na salita? May ano po eh, ano ba daw? May halo ng ano eh. Sabi po kasi sa Bicol eh, sa kanila. Bicol, pero may pagkakaiba yung salita nila. Parang naiintindihan mo yung sinasabi niya. Naiintindihan. Enjoy mo. Mabait ba na? Mabubo, yan. Ano pangalan mo kaya? Ano pangalan mo? Hindi mo pangalan. Tony. Mabubo, ano yan? Tony? Kaya muna natin siyang dali kayo ito para ma-evaluate siya. Kaya nilagay ko ito na libahin dito. Ang ingay ko talaga, ewan ko kung anong ginagawa ko dyan mga kabisnes. Parang naglilinis ako, dinig na dinig nyo naglilinis ako eh. Nagmamap po kasi ako dyan, nagmamap. Hindi ko alam eh, malakas kasi makasagap yung itong recorder ko. Kaya narinig ang pagmamap ko dyan sa sahig. Parang kami ng babae. Yun, tingnan niyo po. Sorry po sa background ko maingay. Parang kami ng babae. Parang may ka. Parang mas in-friend kami. Ano ba yan? Ang tamos mo. Teka naman sumpong. Wow, na. Oo nga. Diba? Maganda yung lambot. Uy, lambot naman. Lalaki ka pa talaga. Lalaki ka pa talaga. Ha? Oo. Baka si Antonia ito. Ay, may pag-asa. So yun na ho, mga kabisnes, at ito itinatanong ni Nika kung taga saan siya. Ay taga Albay pala siya, Uwas Albay doon. So sabi ni Nika, malayo ka kesa sa akin kasi ikaw Albay, ako Naga ako. So yun na nga mga kabisnes, at ito'y maayos na, nilinisan na, nakaligo na si Tony, at ito'y antok na. So ito'y pinahiga na ni Mr. Kabisnes, pinatulog na kasi nga parang pagod na siguro sa kakalakad, walang magandang tulog, ito'y inaantok. So pinatulog na po siya ni Mr. Kabisnes. So abangan po natin ang part 4 mga kabisnes. So
Sana po ay lahat ng tao sa mundo ay katulad ni Mr. Ka-Business, para wala na pong mahihirap na katulad natin, ay siya matulungan natin, ay siya makatulong sa atin lahat. Sana po lahat ng tao ay tulad niya. God bless you po. May Allah bless you, Pinunong Ka-Business, at yung family mo, at saka sa mga kagwang at 3Ms. May Allah bless you all. Sana po lagi kayong patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga mission. So, hanggang dito na lang. Kung sakali pong nagustuhan ninyo itong muntikong handog para sa inyo, paki-share na lang po in likes ng video ito. At huwag po natin kalimutan ang i-subscribe ang Ka-Business Family, Ka-Business Official at Papa Dins TV, at ang Yang Russell po, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog. At huwag po din natin kalimutan i-subscribe o suportahan ang aking mga co-reactors katulad ni Taong Gala Vlog, Nalisa Reality TV, Anime Reactors TV, Mamplers Channel, Kalingap Turak Vlog, at PLC Katangay Vlog, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog. Huwag niyo pong kalimutan. At hanggang dito na lang. May Allah bless us all. Mag-ingat po kayong lahat, at mahal namin po kayo mga ka-business, mga kapapi natin dyan. So bye-bye po. Till my next reaction video dito sa Ka-Business Official at Papa Dins TV. Marami pa tayong gagawing reaction video kasi ang daming ina-upload si Mr. Ka-Business. Bye-bye po, at magandang tanghali dito sa Bahrain, magandang hapon o gabi sa atin sa Pilipinas. Bira, banat, mga ka-business.